Ayan, praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo mga kasama. Purihin ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pag-join niyo po muli sa akin dito po sa ating pong programa Live Talk. And pasensya na kayo sa konting delay. So atin pong itutuloy pong ilang linggo ng atin pong pagtin yung apat na pangunahin pong mga ebidensya ng existence ng Panginoon. At ang akin pong idinadalangin, nawa tayo napapagministeryuhan talaga ng ating Panginoon sa bagay po na ito. So atin po, kung inyo pong maalala, nung nakaraan pong linggo ay ating pinag-usapan yung ikaapat po na ebidensya ng existence po ng Panginoon. At yan po yung moral argument evidence. So dahil po dun sa morality, without God, there is no moral law. Ayan po, without moral law, there will be chaos, there will be disorder, at hindi po magiging maayos po ang kalagayan po ng atin pong mundo. But yung first three evidences po, pinatin yung cosmological argument. First kasi merong Diyos, pasimula. At yung pangalawa naman po is fine-tuning argument ng ating tinukoy po dyan. Kung walang Diyos po na nag-ayos ng lahat ng bagay sa universe, life would be impossible. At ang pangatlo po nating pinag-usapan na evidence ng Lord ay yun pong argument of intelligent design. Atin pong pinag-usapan po yung katalinuhan ng Diyos, pagkakadesenyo perfectly para ang ating katawan po ay mag-function ng maayos, ayan, at maging organisado po ang bawat bahagi po, ang bawat himaymay ng atin pong pagkatao. Ayan. So, at ngayon naman pong gabi, ang atin pong magigipong talakayan at focus ng atin pong discussion ay ang isa na naman pong ebidensya, at maaring ang sa iba po, ang kanilang perception po dito ay yung Biblia din ang pinag-uusapan dyan. Kasi ang ating panglima pong argumento po is the argument from the resurrection of Jesus Christ. Pero hindi po ito basta lamang kung ano yung nasulat sa Biblia. Hindi po ito yung basta lamang na binabasa natin at ating pinaniniwalaan. Kundi meron pong mga extra biblical references, extra biblical proofs dito po sa existence po ng atin pong Panginoon. So kaya kung kayo po ay handa na, atin po itong pagnilay-nilayan, atin po itong talakayin, at naway matulungan po nito ang mga magulang na ma-equip sila at ito'y maipasa, maituro din sa mga anak po natin. So naway samahan tayo ng ating Panginoon. So binabati ko ang mga kasama natin na nanonood po ngayon dito po sa Facebook and those who are with us online. God bless you. Thank you for joining us tonight. So ano po ang panglimang ebidensya? Ang sabi po natin is the argument from the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ayan po, historical evidence, hindi lamang po yung Biblia, kundi historical evidence supports that the resurrection of Jesus Christ is best explained by divine intervention. Ibig sabihin po, yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay naging posible o nangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Impossibility ang isang patay na mabuhay na muli without God's intervention. So yan po ang atin pong aalamin at didiscoveryhin sa iba't ibang mga sources kung ano ba itong dapat nating pinaniniwalaan. So historically, mga kapatid, dito po yung ilan pong mga katibayan po ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Yun pong empty tomb na tinatawag, yun pong pagpapakita niya matapos ang muling pagkabuhay, hindi lamang iisang tao ang nakakita, hindi lamang po sa 10, hindi iisang daan, mahigit 500 tao ang mga nakakita. At yun pong naging transformasyon ng mga apostol na nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay. At pagkatapos niyan, yung mga hindi nalagay sa Biblia na nagsulat tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi lamang yung mga disipulo niya ang nagpapatotoo na si Jesucristo ay buhay, kundi even the extra biblical characters who wrote about this event ay nagpapatunay na talagang si Jesucristong ating Panginoon ay nabuhay na muli. So to those who are watching
online, Sister Arlene Teves, good evening. At sa lahat ng mga kasama natin, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ayan. So atin po itong ituloy. Okay po, ang una po ayun pong empty tombs. Bakit po napakahalaga ng ebidensya po na ito? Although Biblia po ang basihan natin, ang ating babasahin, ang i-quote natin, pero in the latter part, sa huling bahagi mga kapatid, atin din pong susuriin yung mga isinulat ng mga hindi nakalagay sa Biblia. Mga hindi biblical characters pero nagpapatotoo pa rin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so tayo po ay magtuloy dito sa aralin na ito. Okay ba, Sister Relay, ang ating sound? Okay naman, praise God. Sige po, ang una ay ito pong empty tomb. Bakit po natin pinaniniwalaan? Una, nakalagay sa Biblia. Pangalawa, marami pong nagpatunay, nakakita. Pangatlo, bumago ito sa buhay ng mga mananampalataya at ito po'y pinatotohanan ng mga extra-biblical characters. Nakalagay po yan sa 4 Gospels. Ibig sabihin po sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa Acts pa at sa lahat ng nakalagay na New Testament letters po, pinapatutuhanan po ang muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo, which tells us na talagang hindi ito gawa-gawa lang. Merong nangyaring himala. Ngayon po, sa logic po, sa tamang kaisipan, tamang pagrarason, ito po ang atin pong magiging major premise. Ito po yung major premise. It is impossible for a dead person to rise from the dead. Yan. Ang major premise is it is the impossibility of a dead person to rise from the dead. Okay? Minor premise, only God can do possible. Therefore, God can raise someone from the dead. God can raise dead person from the dead. So, ibig sabihin po niyan, bagamat imposible ang taong namatay na muling mabuhay, humanly speaking, pero dahil ang Diyos ay makapangyarihan, siya lamang ang makakagawa ng bagay na imposible. So, ibig sabihin po, ang isang imposibleng bagay ay kayang gawin ng Diyos na posible. Kaya kung ang Diyos ay nakapag-perform ng isang imposibleng bagay, ibig sabihin niya nagpapatotoo na siya ay Diyos. At yung Diyos na yan na bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay ang Diyos na ating sinasamba. So, yun pong empty tomb ay nakalagay din po sa mga sulat po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3. Ito po yung pinakamahalagang aral na kanya pong tinanggap. At ito po ay hindi lamang basta sabihin natin po na gawa-gawa, hindi po. Marami pong mga ebidensya ang tumutukoy po, ang nagpapatungkol po dito. At pinaniniwalaan po nila noong panahon na yon na talagang si Jesucristo ang anak ng Diyos at nangako na muling bubuhayin ang kanyang sarili. So hindi lamang po yung claim ng Lord at actual na walang laman yung libingan, kundi nagpakita rin po siya sa mahigit 500 katao. Why is that important? Bakit mahalaga na ebidensya po yung pagpapakita niya sa 500 katao? Maaari po na magkaroon ng connivance or pagkakaisa yung 2 tao, 3 tao, 10 tao, o sige, pag-usap-usapan natin. Pero yung iyong imamanipulate ang 500 taong nakasaksi first hand dun sa event na yon, ay hindi na po yun pwedeng i-fabricate na kwento. Kailangan na po talaga na dyan ang pagtanggap sa katotohanan na merong nangyaring pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesucristo. At yan po ay nakasulat dito po sa John chapter 20, 19 to 21, 1 Corinthians chapter 15, verse 6, 1 Corinthians 15, 7, at saka sa Acts chapter 9, 1 to 9. So ito po ang mga passages na nagpapatunay na mayroong 500 kataong nakakita ng pagkabuhay na muli, na si Jesucristo ay talagang nabuhay na muli mula sa mga patay. So ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi natin pwedeng pabulaanan na si Jesucristo ay talagang muling nabuhay mula sa mga patay.
meron pong mga nagpapatunay sa pagkabuhay na ito na muli ng Panginoon. Yan po yung mga contemporary apologists, mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi po ni Anthony Flew, sabi niya, the evidence for the resurrection is better than for claimed miracles in any other religion. It's outstandingly different in quality and in quantity. Ibig sabihin po, supreme yung miracle ng muling pagkabuhay ng Panginoon. So ang pangatlo po na basihan natin ng pinaniniwalaan na ito, maliban dun sa empty tomb, maliban dun sa witnesses na 500, ang pangatlo po ay yung pagbabago po ng mga disipulo. So bakit po natin ina-account po yun na yan po ay katibayan? Kasi nung ang Panginoong Hesukristo ay nagpakita sa mga disipulo na siya ay buhay, talaga pong naging willing mamatay ang mga disipulong ito para sa Panginoong Hesukristo. Meron po sa kanilang sinunog ng buhay, merong tinalupan ng kanilang balat, merong pinutol ang ulo, meron pong ipinako sa krus ng baligtad. Bakit po ito napakalaking puntos sa pag-claim nila ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo? Kasi nga po, naniniwala sila that Jesus Christ is worth dying for because He died and rose again from the dead. Yan po ang katibayan na tunay na meron pong nangyaring ganitong bagay. So, ibig sabihin po niyan, kung ang Diyos ay hindi Diyos at walang Diyos, na sinasabi ng iba, hindi po magkakaroon ng muling pagkabuhay na kagaya ng nangyari sa Panginoong Hesukristo at hindi na siya namatay after that. Imposible po. No other religions in the world can claim the same miracle that happened to the Lord Jesus Christ. No other religion. And even science cannot explain. Wala pong recorded history, wala pong recorded incident na merong namatay at muling nabuhay. Apart from that instance and what was recorded in the Bible and the miracles that was performed by the followers of Jesus Christ, apart from that, wala na pong ibang nangyari pa. Yan po ang katotohanan. So, ibig sabihin po nito, talagang matibay ang argumento na merong Diyos na makapangyarihan dahil sa ebidensya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon po, sa nalalabi pong ilang minuto, mga kapatid, ito po hindi na Biblia ang akin pong i-quote. Pakinggan nyo po, hindi na lamang Biblia ang akin pong ipapahayag, kundi mga naisulat. Okay ba tayo dyan, Brother Jegs? Okay naman ang sound. Thank you so much. Ayan. So, hindi lamang po Biblia, kundi mga manunulat nung lumang tipan, panahon ng lumang tipan, na hindi po ito mga biblical karakter. Ito po yung iba po dito ay mga paganong manunulat. Pero sila man ay nagpapatotoo, nagpapatunay na si Hesukristo ay talagang muling nabuhay. Halimbawa po, dito po sa isinulat po ni Josephus, ito po yung Testimonium Flavianum sa Antiquities. Ayan. Ang sabi po niya sa Tagalog, ngayon ay may mga panahong ito si Jesus, isang matalinong tao, kung ito'y ayon sa batas na tawagin siyang tao, sapagkat siya'y gumagawa ng mga kamanghamanghang gawa, sabi niya, siya ang Kristo. At nang si Pilato, sa mungkahi ng mga pangunahing tao sa atin, ay hinatulan siyang mamatay sa krus. Ang mga nagmamahal sa kanya noong una ay hindi siya iniwan, sapagkat nagpakita siya, ito po yung kanyang patotoo, ang isinulat niya, sapagkat nagpakita siya sa kanila na buhay muli sa ikatlong araw. Gaya ng ipinahayag ng mga banal na propeta at ang mga ito at 10,000 iba pang kamanghamanghang mga bagay tungkol sa kanya. At ang tribo ng mga Kristiyano na tinawag mula sa kanya ay hindi pa naglalaho sa araw na ito. Ibig sabihin, nung kanyang isinusulat ito, yung mga witnesses ay buhay pa, ang sabi niya. Ibig sabihin, pwedeng i-verify na talaga bang nabuhay si Hesukristo. At ang sabi niya, buhay pa ang mga nagpapatotoo dito. Meron pa pong isa, si Tacitus.
Siya po'y nabuhay between 56 AD to 120 AD. Ang sabi po niya dun sa Annals 1544, ang sabi niya, bilang resulta upang alisin ang ulat, idinawit ni Nero ang mga Kristiyano at pinarusahan sila ng mga pinakamatinding pahirap. Isang uri na kinasusuklaman ng mga tao dahil sa kanilang mga kasuklam-suklam na gawain. Ang sabi dito, ito po hindi Kristiyano po ha, ang Kristo mula sa kung saan nagmula ang pangalan ay nagdusa ng matinding parusa sa panahon ni Tiberio sa mga kamay ng isa sa ating mga gobernador, si Poncio Pilato, at isang pinakamapanlinlang na pamahiin sa gayon ay nagsugo sa sandali muling sumiklab hindi lamang sa Judea ang unang pinagmula ng kasamaan kundi kahit sa Roma. Ito po ay nagpapatotoo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon na nakaabot sa Roma sa panahon po ni Emperor Nero. So ito po ay mga contemporaries during the time na hindi mga Kristiyano, pero sila din ay nagsusulat tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Meron pa po dito si Pliny the Younger, nabuhay po siya sa AD 61 to 113. Big sabihin po, sa kapanahunan ng mga apostol po talaga ito. Sabi, sila'y nakasanayan na magtipon sa isang takdang araw bago magbukang liwayway at umawit ng palitan ng isang himno kay Kristo bilang isang Diyos at upang magbigkis sa kanilang sarili ng isang panata. Hindi sa ilang krimen, kundi upang hindi gumawa ng pandaraya, pagnanakaw, o pangangalunya. Hindi upang magpalsipika ng kanilang tiwala, ni tumanggi na ibalik ang tiwala kapag tinawag upang gawin ito. Ito po yung mga tao pong nagkaisa, nagkasundo, na magpahayag ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay po ng Panginoong Hesukristo. Isa na lamang po, dumarami po ako dito sa listahan eh. Ito naman po yung medyo latter part na po, si Lucian of Samosata. Siya po yung nabuhay AD 125 to 180. The death of Peregrine, if I pronounce it correctly. Ang sabi dito, ang mga Kristiyano, alam mo, ay sumasamba sa isang tao hanggang sa araw na ito. Ang kilalang tao na nagpakilala ng kanilang mga kakaibang ritual at ipinako sa krus dahil doon. Pakinggan niyo po ito. Ang sabi niya, ang mga kaawa-awang ito ay nakumbinsi ang kanilang mga sarili na sila ay magiging immortal at mabubuhay para sa lahat ng oras. Ang tinutukoy po nito ay yung pananampalataya ng mga Kristiyano na naging willing silang mamatay para sa Panginoong Hesukristo. Now mga kapatid, ito po ang implikasyon po nito. Kung meron pong mga extra biblical writers na nagsulat tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin nito ay pinatututuhanan nito ang claims ng Biblia na meron po tayo na si Hesukristo talaga ay tunay na nabuhay mula sa mga patay. At dahil nabuhay si Hesukristo mula sa mga patay, ang ibig sabihin po niyan, siya ay kung sino ang inaangkin niyang siya. Ang sabi niya, gibain niyo ang templong ito at makalipas ang 3 araw at sa loob ng 3 araw ay aking itatayong muli. Pero ang tinutukoy niya doon ay ang kanyang katawan. Siya'y mamamatay pero muli siyang mabubuhay. At doon sa pagbuhay po sa kanya, involved po ang Trinity, ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu na kumilos ng makapangyarihan para mabuhay muli siya at maging siya ay involved sa gawaing ito. Now, how can it be possible na mabuhay siyang muli? Brother Jag, naglobat yung ayun, namatay yung aming isang kamerang ginagamit dito sa pag-live sa kabila. Pero tuloy lang ang audio. Ibig sabihin po nito, kung hindi totoo na si Jesucristo ay muling nabuhay, eh di walang kwenta ang pananampalatayang Kristiyano kasamang yun. Pero dahil pinapatunayan ito, pinapatutuhanan nito na talagang si Jesucristo ay muling nabuhay,
then hindi natin maipagkakaila na siya ay kung sino yung inaangkin niya na kung sino siya. Ang Diyos na manlilikha, ang may-ari, ang pasimula, at makapangyarihang babalik na maghahari kasama ng mga nananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin nito, mga kapatid, wala nang rason para pagdudahan natin na talagang merong Diyos na lumikha dahil walang scientific explanation po ang mga bagay na ito. Dahil ang Panginoong Hesukristo lamang ang tunay na may kapangyarihan na bumuhay sa kanyang sarili matapos na mamatay. Otherwise, hindi siya pwedeng tawaging Diyos at walang Diyos kung hindi siya nabuhay na muli. Pero ang kanyang pagkabuhay na muli ay katibayan na tunay na may makapangyarihang Diyos na kumikilos sa sanlibutan. At ang bumuhay na yan sa Panginoong Hesus ay ang Diyos na manlilikha. Kaya nawa po ito sa atin pong argumento po na ito. Nagpresenta po tayo ng mga ebidensya na talagang hindi lamang sa Biblia kundi even sa extra-biblical writings na pinapatotohanan na si Jesucristo'y nag-exist, si Jesucristo'y talagang nabuhay, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Ngayon po, kung merong magsasabi na hindi yan totoo, ang question ko po ngayon, kaya mo bang patunayan with your own evidence na hindi ito totoo? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito totoo because I presented this evidence. Pwede niyong i-verify itong mga taong aking sinabi. Ito po ay nasa history books. Totoo pong lahat ito. Bago pa tayo ipanganak, ang ating mga ninuno, bago pa ipanganak, ito po ay naisulat na available po hanggang ngayon ang mga writings na ito. Kung mayroong taong magsasabi, hindi ako dyan naniniwala, Jobs, then magbigay ka ng ebidensya na pwede mong ipresenta na ito'y hindi totoo. Ang problema po ninyo ay ito sa mga hindi naniniwala. Walang ebidensya na pwedeng mag-refute na ang mga katotohanan ito ay hindi totoo. We presented this evidence. Early Christians have presented this evidence. Then, there is no reason for us not to believe that God is what God claims to be. He is what He claims to be. Jesus is what He claims to be, the Son of God who died and was buried and rose again from the dead. There is no denying. Wala tayong pwedeng gawing ipagpagtanggi na tunay na ang Diyos ay totoo at makapangyarihan. Therefore, the apostles of the Lord Jesus Christ were willing to die for their faith dahil alam nila na talagang hindi masasayang ang kanilang kamatayan para sa Panginoong Hesukristo. Kaya walang rason upang hindi natin paniwalaan ang salita na ipinahayag ng mga apostol. So ito po nawa ay maging sapat para sa atin na angkinin. Okay Lord, I now believe. Kasi kung hindi natin ito paniniwalaan, para kang nasa korte na may ebidensya ng iniharap. Tapos sasabihin mo, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi po ganun. Sa korte po, ang tanging nagiging pangunahing mga batayan para i-determine kung yan ba'y totoo. Ang una po na pwedeng gamitin ay witnesses. Hindi lamang yung pahayag ng nasasakdal or ng witness, ng concern, kundi yung pahayag ng mga nakasaksi. Hindi lamang po yung pahayag ng mga nakasaksi, maging yung mga ebidensya na magpapatunay na ito talaga ang mga naging pangyayari. Well, in the case of the resurrection of the Lord Jesus Christ claimed Himself mismo, I died, I rose from the dead. And even before He died, sabi niya, I will die and I will raise up again. Pero hindi doon natapos. May mga living witnesses, 500 living witnesses na nagpatotoo na talagang buhay si Jesucristo. Hindi pa doon po natatapos. Ano pa ang nangyari? Meron pong ebidensya. Ano yung ebidensya? Empty tombs. Yung bangkay ni Jesucristo ay wala silang nakita, walang natagpuan. Hanggang sa lumipas na po ang panahon, maipresenta ang bangkay ni Jesus kasi nung panahon na yon, ang tangi pong argumento ng mga Kristiyano
Kung hindi kayo naniniwala na si Jesucristo'y muling nabuhay, then ipresenta nyo ang kanyang bangkay. Pero wala pong naipresenta kasi nga po si Jesucristo po ay muling nabuhay mula sa mga patay. At yung pangyayari na yon, mga kapatid, ang pinaka-ultimatum na ebidensya na siya ay siya nga. Wala nang iba. Dahil po dyan, ang mga disipulo, ang mga apostol during the time ay naging willing na magpakamatay para sa kanilang pananampalataya. At tayo din po ngayon, hindi masasayang ang ating pagkilala sa Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos na naparito sa lupa, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So purihin ang ating Diyos. Kaya kung sino man ang mananampalataya na si Jesucristo ay nanaog dito sa lupa, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, ngunit muling nabuhay para pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, then, ang sabi ng Biblia, ang taong maniniwala dyan ay tatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos Ama. Nawa po'y panampalatayahan natin yan sa ating mga puso. Huwag nating pagdudahan ang salita ng Panginoon at tayo po'y tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya kung naniniwala po kayo sa kapahayagan na yan, congratulations because you belong to the kingdom of God. Kaya po merong isang talata po sa Biblia, paborito ko po ito, concerning the hope of resurrection sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya ang sabi niya, therefore, my brethren, my brothers and sisters, always give yourself fully to the work of the Lord. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kayo'y maglingkod ng may kasigasigan, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Why? Because Jesus Christ rose from the dead. He fulfilled His promises. And therefore, gagawin din niya kung ano ang kanyang mga ipinangako sa atin. Siya'y babalik upang tayo ay dalahin kung nasa saan siya ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo'y kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan sa mga tao na nananampalataya sa kanya. Kaya mga kapatid, anuman ang ating pagdaan ng kahirapan, patuloy lang. Dahil wala tayong ginagawa para sa Panginoon na masasayang. Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, tapat sa kanyang mga pangako at lubos na makapangyarihan. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. So yan na lamang po. At tayo ay mag-overtime na dito sa atin pong broadcast, pero sana ay naging naniwala tayo at nakumbinsi po tayo sa katotohanan na ipinahayag ng Biblia na si Jesucristo talaga ay muling nabuhay. Hindi lamang dahil nasulat sa Biblia, kundi dahil yung mga contemporary writers during the time na hindi nakalagay sa Biblia ay nagpapatunay na siya talaga ay muling nabuhay. At dahil diyan, may Diyos ng makapangyarihan na may kakayanang bumuhay ng mga patay. Kaya meron tayong pag-asa na kahit tayo mamatay, tayo man ay muling bubuhayin pagdating ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at nawa ay ito'y ipaliwanag natin sa ating mga anak ang pag-asa sa muling pagkabuhay ng mga patay at tayo din kung sakaling tayo mamatay dahil may una nang nagpamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Yan po'y ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hanggang dito na lamang po. At sa atin pong mga kapatid na nakikinig po ngayon, maraming salamat sa pag-join nyo po sa akin at sa mga nasa RMN DXBC Butuan. God bless you. Thank you so much for joining us. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at patatagin ang ating pananampalataya. So hanggang dito na lamang po kasamang John. Maraming salamat. God bless you. I would like to offer a prayer. Tayo po'y manalangin. At sa pananalangin po natin, nawa ay ito po'y taimtim natin pong idulog sa atin pong Diyos na buhay. Nawa ay kahabagan po tayo ng Panginoon. Let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na amin pong tinanggap po ngayon. Kami po'y nananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus, na ikaw ang anak ng Diyos na nahog sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, ngunit muling nabuhay
para pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya sa oras pong ito, Panginoong Hesus, kami po ay nananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po kami at ang bawat isang nananampalataya, nagtitiwala sa iyo. Tanggapin namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Salamat po ng marami aming Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat at nawa po ay na tanim sa ating isip at puso ang mga katotohanan ito. Tunay na merong Diyos dahil po sa ebidensya ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo.